Yon. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nag-update na po ngayon yung PCO, si Yusek Claire Castro at saka yung NBI. Tungkol nga po dito sa fake news na pinagkakalat nga po ng mga bobong mga DDS tungkol nga po sa medical conditions ni Presidente Bongbong Marcos. Well, ang sinasabi nga natin dito, sana wag lang ito mauwi sa investigasyon. Sana po may mapanagot kasi po namimihasa na po itong mga putang inang mga to. O so ito para makuha nyo yung narrative, no? At ang nakakatawa dito mga streetways, no? Kanya-kanya pa silang burahan ng mga post. O, di ba? Ganyan talaga pag fake news, no? Wala talagang pakundangan, no? Mga walang kaluluwa talaga. So ito galing tong PNA, o di ba? O, Palace expects NBI to probe fake medical document on PBBM Health. Di ba? Kasi ginawa kasi nila, gumawa pa talaga sila ng isang peking dokumento. So actually, kaso talaga yon kasi unang-una, data privacy. Pangalawa, falsification of public document. Di ba? Malamang pwedeng i-connect yan doon, di ba? So ngayon, itong sabi dito, no? Oh. Malacanang on Thursday said it expects the National Bureau of Investigation to act on the circulation of fake medical document allegedly detailing the health conditions of President Ferdinand Marcos Jr. O, di ba? So sabi dito, no, dapat lang tingnan dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon ng kalusugan ng Pangulo. So actually may video ako dito, no. Ito, play natin to. Ano ba yun? Sige. Nito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. Kasi sa totoo lang kasi, no, pinabayaan nyo kasing gawin nila yan eh. Kaya namimihasa yung mga yan. Sa totoo lang, di ba? Well, sana nga, no, ngayon na talaga sumusobra na talaga sila. So sana nga this time, no, merong mapanagot. No? May consequences dapat. Oo. Yes, sinabi nyo na dapat lang nilang imbestigahan. Pero yung dinulog nyo na sa kanila, yung problema, meron na bang ganun? Hindi kailangan idulog. Mabilis ang NBI umaksyon. Alam naman nila kung ano nangyayari sa gobyerno natin at sa ating kapaligiran. So without even an order coming from the President, the NBI is mandated to investigate this matter. And nag-respond na po ba sila doon sa... Ang kulit magtanong nito, no? Paano magre-response? Hindi nga dumulog. pahayag ninyo na ganyan? So, Actually, dapat talaga dyan sa Malacanang Press Corp, dapat sinasala nyo palalo eh. Kasi ang daming tanga po dyan. so far, may naipaabot na sa inyo na we will take action. Ganon. Nararamdaman ko na mag-a-action sila. Dahil lalong-lalo na nadidinig nila ngayon ang press briefing natin. Actually, sumagot yung NBI dito. Papakita ko sa inyo yung sagot ng NBI. Pero by the way, ang request ko lang po sana, no, kung meron man dapat na una-una nga pong dapat na makasuhan tungkol nga po dito, pakiuna nga po itong mga matatanda po na to. Unang-una nga dito, itong si Bobby Tiglao. No, yan, no. Actually, ang daming post si Bobby Tiglao sa Facebook niya. Hanggang ngayon, nandun pa rin. Ito yung pinakamalupit. I recently had CT scan. So, at St. Luke's, format of CT scan of Marcos Jr. is exactly that of mine. O puta, ayos eh, no? So, paano to ngayon? Sabi ng St. Luke's peke. Puta, ang dami mong sinabi. Actually, no, itong si Bobby Tiglao, no? Tumatandang paurong po ito eh. Ewan ko lang, no? Pero, ano bang gusto mo? Di ba in the first place, nung tayo nga po yung nangangampanya dati, no, pare panalo si PBBM noong 2022, kasama ka namin, di ba? So ano ba, meron bang pabor na hindi mo nakuha? Meron ka bang gustong request sa presidente na hindi mo nakuha? Kaya ka nakaaganyan ngayon? Puta, hindi man lang binerify. Journalist ka pa man din. Di ba batikan journalist, Bobby Tiglao, pero tanga-tanga sa narrative. Ano ba? At syempre mga streetwise, ang malupit nga dito, isa nga itong si 1 million man. Ito, so Jason Sa, sabi Jason Sa, my sources sent me this message a few minutes ago. His acute diverticulitis has deteriorated
severely due to prolonged drug use. So, di ba, tingnan nyo, di ba, gago talaga to, no? So, yung tuberculosis nga daw po ni PBBM, lalo nga daw pong sumama, dahil daw po sa drug use. Puta na, gago talaga, no? And actually, kasi mga streetwise, ang point natin dito, matagal na po nilang ginagawa yan. Hindi lang kasi pinapansin. No? So, well, ang point natin dito, pinabayaan nyo rin kasi. Kaya namimihasa eh. Namimihasa yung mga yan kasi pinabayaan. So, ngayon, ano nangyari? So, kanya-kanyang burahan sila ng post. So, una si sino ba to? Yan, no, nakita ko to, no? Oh, so, ito yung post ni ito yung post ni Jason Sa, no? Oh, di ba? Nabinura niya na. Oo. Yun naman pala kasi ang dami niya na palang kaso. 11 counts of stapa. Puta na, and then one count of libel. Tingnan niyo 11 counts of stapa nakapag-bail. Dapat non-bailable yun na kasi yung large scale stapa na yan eh. Ah, di ba? Nakita niyo ba yung pinakita ko? Hindi pala nakita. Ito pala. Sorry. Ito pala yan. Oh. Ito pala yun. So ngayon mga kababayan, no, tingnan nyo to. Sumagot nga po yung NBI dito kay Yusek Claire Castro tungkol nga po dito sa investigahan daw po nila itong mga nagkalat ng fake news. So panoorin natin itong video na to, no. Galing NBI. There was a statement coming from Yusek Claire Castro that they will be referring the case to the NBI. Pero bago pa po magkaroon ng declaration si Yusek Castro, kaninang madaling araw na nagtawag na po ang ating director ng ng mga agents to step up in this investigation. In fact, we already dispatched agents in order to coordinate with the St. Luke's Hospital para makuha yung kanilang official na statement on the matter. And part of the investigation will also have to be done for the purpose of knowing kung paano nag-circulate at kung totoong ang circulation ng medical certificate na to was done also for the purposes of tampering it or whatsoever. Oh. So yan so mga kababayan, unahin nyo na po itong si Tiglaw tsaka si Jason Sa. So sila nga po yung nagkalat nga po ng fake news tungkol nga po sa maling impormasyon sa kalusugan ni PBBM. Pero kung pag-uusapan po natin yung certificate na peke, ang nagkalat po niyan, Singongi. Yan o. Tingnan niyo, binura niya to eh. Gago rin talaga to. Sabi niya dito, pina-enhance ko kay ChatGPT kasi di ko kasi mabasa. Ano sa inyo dito? Sa pagkakaintindi ko naman ay parang may cancer sa kaliwang betlog. Kaliwang betlog si PBBM, no? Alam niyo, napaka-nonsense talaga mag-post nito, no? Okay. Hindi pala yan. Pakita ko pala muna, sorry. Ito pala yon. Singongi. Yan. Kilala niyo, di ba, Singongi? Saan ba yan? Yan. Si Sir Nyax. Sir Nyax Angona. Sir Nyax Arngota. Tignan niyo, puntahan niyo yung Facebook page niyan. Puro nonsense yung mga post. Wala lang, puro pang-asar lang, pero illogical. O parang ito, yung post niya dito, tingnan mo. O. Ikaw unang-unang nag-share nito eh. Di ba? O, tas binura mo. Kung nalaman mo na mag-imbestiga yung NBI, binura mo. Tanga-tanga ka talaga. Diba? Wala ka nang nguso. Wala ka pang utak. Yan na. So ngayon, na-point ka natin dito. Well, sinabi na nga ng NBI, diba? Na nag-action na nga po sila. Pero sana, wag lang po sana hanggang dun lang. No, para po hindi po mamihasa itong mga putang inang mga to. No, itong sila Jax Argota, no, si Bobby Tiglaw at saka itong si ano to? Si Jason Sa. Kasi ang point natin dito, mga takot din naman pala kasi nagbubuwal sila ng post. Tingnan niyo mga takot din pala sila. No? At ang alam niyo kung ano yung pinakaayoko sa ugali ng mga DDS. Ang pinakaayoko sa kanila kasi makakalat ng fake news pag na-debunk, tatalon na lang sila sa susunod na fake news. Ganun sila eh. Wala man lang accountability, wala man lang respeto sa mga content, wala man lang respeto sa mga post, basta gumawa ng fake news. Kapag na-debunk, tatalon na lang sa bagong fake news. Napabayaan na po yung unang fake news nila. Well, sa amin po kasi mga PBBM supporter, no, hindi po kami ganyan, sa totoo lang.
Di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo ba, naniniwala ba kayo nagagawa ng paraan itong NBI para mapanagot itong mga taong nagkalat nga po ng peking impormasyon sa medical na kalusugan nga po ni PBBM? Kasi, ewan ko, mga bubo talaga itong mga to, no? Kasi pag usaping medical mga babayan, pag yan hindi po naka-public po yan, wag kayong mag-speculate, especially wag kang gagawa ng fake news. Kasi nga po, data privacy po yan. Di ba? Kasama po sa data privacy yung kalusugan. Mga tanga to, mga walang alam eh. Lalo na yung Sernyaks. Oh, di ba? So kayo ba, naniniwala ba kayo na may mapapanagot dito? Sana this time meron. Kasi alam naman po natin noon na may mga ginawa na po yung NBI na pinanagot na nga po yung mga ibang mga vlogger. Di ba? Na nagpo-post nga po sa Facebook tsaka sa Twitter tsaka sa YouTube. Well, sana this time, no, kasi mga malilit lang po kasi inuhuli nila, di ba? Sila Mike Romero, pati yung babae na may sari-sari store na nagpo-post nga po ng fake news kay PBBM. Mga small time po yan eh. Sana sa pagkakataon po na to, no, may mahuli naman po mga big time na mga vlogger tulad nga po nila Sir Jax. Ba't nagtatawag na Sir Jax yun? Ni Nyax pala, ni Nyax. Puta, Sir Jax. O ni Nyax. Di ba? Tsaka ni Jason. Sayan, sila Bobby Tiglaw. Sana yung mga malalaking mga malalaking vlogger naman this time. Di ba? So yun, no? So kayo po, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. At syempre, dyan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe. Di makalubisan, pa-share na ng content natin ngayon, no? So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So thank you. Salamat and babush.